Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Martes, March 3, 2026. Masayang Martes sa inyong lahat. Masayang Martes. Nason? Siya Martes, Jen, at sa lahat po na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nandyan sa Middle East. Ako po, ingat po tayo dahil sa bagamat humupo ang tensyon, ay patuloy pa rin daw pala silang nakakatanggap dyan ng mga warning. Tumutunog pa rin paminsan-minsan yung alarm na mag-ingat dahil may hindi pa rin tapos kasi. Yun na nga. Ang nangyayari pala, pagsabog sa taas na Nason, yung shrapnel, bumabagsak sa lupa, mayroon palang tinatamaan. Meron pa rin, kahit na hindi yung mismong bomba ang bumagsak sa lupa, na-intercept. Na-intercept eh. Siyempre, yung babagsakan ng mga bakal yan eh. Yes. Oo. Yun pala yung nangyari sa ating kababayan na si Mary Ann. Ganun ba doon sa Israel? Shrapnel pala ang tumama. Di ba, na-intercept nga yung rocket, ano? Yun palang kinaroroonan niya. Yun nga. Tumilapon daw yung shrapnel, yun, tumama naman daw doon sa ating kababayan. Ano ha? Ayun, yun po talaga, ang malungkot na pangyayari. Pero mula po noon ay wala naman tayo nang nababalita ang mga Pinoy, kababayan natin, na nasugatan, nasaktan, ano pa man, yung nadamay, in a sense na, talagang damay sila dyan. Damay, Opo. Ang masaklap dyan, may mga kababayan tayo na gumagawa pa ng katatakutan eh. Gumagawa ng mga AI-generated video. Yun na nga. Na kunyari ay yung mga kababayan natin, meron umiiyak, may gustong umuwi, pero halata mo naman na AI-generated. Hindi ko alam na kung ano ang sabihin, Motibo. anong motibo, ano na nagiging dulot sa kanila kung gagawin yun, Maaaring content. Monetization. Pero, kasi ang daming nag-share. Pero anihin ko yung kita, yung ako'y, di ba nakapagbigay ka ng takot sa ating mga kababayan? Parang, masakit sa kalooban yung ganyan, pero may gumagawa talaga, tama ka. Hindi mo mapigil. Pero ayun nga, hindi ko alam kung anong contentment nila, ano ang kanilang goal, kung bakit nila ginagawa yung bagay na yun. Magkapera. Siguro ang katwiran nila dyan. Yun ngang mga flood control sa bayan eh. Hindi nila ginawa, kinuha lang nila yung pera. Maraming namatay sa baha. Ako, hindi naman ito magiging dahilan ng baha. Gagawin ko na. Siguro yun ang katwiran nila dyan para kumita rin ng pera. Ganun na lang, ganun na ba ang kaisipan nating mga Pilipino? Nakakalungkot naman kung ganyan. Malungkot talaga. Kaya wag ho nating gagayahin, ha? Wag, At unang-una, tayo naman, pagka nakita natin na ganun, wag na natin i-share. Yun, isa pa yun. Wag na natin i-share. Una, kung mag-share ka, wala ka naman pakinabang doon. Di ba? Hindi, kahit yung monetization, hindi ka mag-monetize doon. Yun nga eh. Di ba? Kung senior mo, nakadagdag ka sa, kasi kalokohan nung gumawa niyan, tuwan-tuwa sa iyo yun. Di ba? Yun ho ang ating pinasabi ko sa bagay na yan. Magpakaingat tayo kasi damdamin po at kaligtasan ng ating mga kababayan ang at stake dito. Nakasalalay. Nakasalalay po sa bagay na ito. Kahapon, nung isang araw pa, kahapon, ay ating tinilakay ang mga aksyong ginagawa ng iba't ibang mga bansa. Patungkol po dito sa crisis ngayon dyan sa Middle East. Ayun, nadagdagan pa ba? Ngayon, Jen, nadagdagan pa ang gumagawa ng aksyon. Siguro naman, ang Pilipinas ay naisama na natin dyan. Ayun nga maganda. Uy! Aha. Salamat po, salamat. Huli man daw, kaysa sa iba, ay at least meron tayo. Kaya yun ang ating panawagan kahapon, Nelson. Dapat talaga meron tayo. Ha? Na magkaroon talaga tayo ng isang konkreto na magiging aksyon. Aminin man natin o hindi, Nelson, tayo ang isa sa bansa na may pinakamalaking epekto sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sa mga mamamayan na lang. 2.4
Oo. Anong mamamayan kaya ng mundo ang merong 2.4 doon? Kahit pa sabihin mo ang China na ang bilang ay 1.6 billion ang populasyon. Hindi masyadong Hindi workers. siguro marami. Oo. India, Ang maaari. India ay 1.5 billion ang populasyon. Oo, marami din silang mga workers. Oo, pero siguro sa gitnang sila. Bagay, kung iisa ang kanilang paniniwala, hindi lang natin alam kung aabutin ba ng 2 milyon din ang manggagawa ng India, no? Sa gitnang silangan. Oo, iba yung 2 milyon. Ayun, tayo po, una sa tao, pangalawa sa ekonomiya, di ba? Kaya kapag ka meron talagang kaguluhan, Nelson, ang laging isa sa pinakamatinding epekto tayo Yes. ng mga Pilipino, ang Pilipinas po. At una-una, ang lakas natin gumamit ng petrolyo. Crudo, lahat Di na mo lang. pwede di ba? pagkibit-balikat yan. Oo. Di mo pwede sabihin, malayo naman yan. Wala tayong pakialam. Hindi po. Kaya nung isang kahapon ay hanggang gabi, ang daming nagpapagasolina, nagpapapila-pila sa mga... Na-tempohan ba yan? Oo. Pero wag ho kayo mag-alala. Oo. Mga kababayan, wala ho tayong dapat ipagpanik. Ha? Dahil mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan na, ang hinihintay ko. ang tumitiyak. Yun. Don't worry. Don't panic. Ang sabi po niya, mayroon tayong sapat na supply ng langis. Aabot ito, humigit kumulang 50 hanggang 60 na pong araw. So, 60 days. 2 months. 2 buwan. Okay? Ginawa po ito ng Pangulo sa press briefing. Oho. Siya na mismo, personal lang humarap. Ayan na sinasabi ko. Hindi na si Auntie Claire, Jen. Tama yan. Hindi At na. hindi lang si Executive Secretary Hindi. Perfecto. Mismo ang Pangulo. Mismo Yan ang Pangulo. Tama. Hands-on dapat ng Pangulo sa problemang ito. Yes, paliwanag pa niya, ang ilang oil supplier ng bansa ay mayroon ding sapat na stockpile. Oh. At maaaring pagkuhanan ng Pilipinas kung talagang magkagipitan. Ayun. Huwag kayong mag-alala. Meron tayong nakaimbak na supply ng langis. Kung 60 days, 2 buwan, Nelson, may stock tayo, pero ang presyo ba? Wala, huwag kayong mag-alala. Ito nga, 2 piso na nga halos. Alalang-alala na nga ako. Hindi, maganda siguro. Ang mismong Pangulo Ay, na. meron ba? Sige. Ang marinig nating nagpapaliwanag tungkol dito sa kahandaan natin kapag ka nagkagipitan ng supply ng langis. Tama. Sige nga po. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi lalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high. While this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. Ayun. So ngayon ko lang naintindihan na ang gobyerno pala natin may bukod na May stockpile. sarili. Bukod pa doon sa mga petroleum company na meron pa sila. Bukod pa. Ganun pala yun. Gumagamit din naman ng gobyerno dyan. Di ba? Pero siyempre sa mga government vehicles natin, tama naman yun. Meron. Department of Energy. Meron yan. Ngayon, ako personally, ngayon ko lang nalaman na meron pala tayong ang gobyerno mismo. Meron. Kasi dati umaasa lang tayo sa mga private company, private petroleum company. Ayun. Oho, maganda. Kung ganun pala, kung 60 sa gobyerno pa lang, 60 days plus, sana, ang malungkot lang sa bandang yan, Nelson, kasi pag tumaas ang presyo sa world market, epekto agad sa Pilipinas. Ayun nga. Di ba? Yung mga kababayan natin na Yung nasa stocks Middle East. nila, Yung mga OFW mismo. Oh. Ano naman ang plano ng gobyerno?
Yan. Sabi natin, ha? Opo. 2.4 million. Meron ba? Nilatag ba ng Pangulo? Meron. Yan ang sinasabi ko. Oo. Napapaano talaga ako. Hindi, Para tuwa ka. Hindi, kasi napapalakpak ka. gusto ko narinig ang Pangulo sa ganyan mga pahayag. Dapat meron talaga. Sa panahong ito na may krisis ang ating bansa. Ayun. Hindi pa lang ang bansa, ang mundo. Oo. Hindi lang po kasi ako talaga. Tayo, dawit tayo dyan. Ako hindi well, tama siyempre, concern tayo bilang isang mamamayan. Pero mas concern natin, ako kasi nason, parang mabibilang ko siguro hindi lang 10. Oo. Ang masasabi kong kamag-anak ko na sa gitnang silangan. Totoo yun. Di ba? Kahit isa-isahin ko ngayon. Lahat tayo may kakilala doon. May kaibigan. Kakilala. Ako mismo, personal kong kamag-anak. Nandun talaga mismo. At sana sabi, okay kami dito, ganyan-ganyan. Pero siyempre gusto lang nila papayapain din ng damdamin natin mga Pilipino. Di ba? Ay, din ho tayo natutuwa. Sige, may pahayag ba ang Pangulo? Ang sabi ng Pangulo, yung mga kababayan natin na nasa gitnang silangan, naguguluhan na ba kayo? Gusto nyo na bang umuwi? Repatriate na. Ito pong pahayag ng Presidente. Sige nga. Itong plano. Unang-una, meron na tayong mga request na for repatriation. Halo-halo ito. Meron dito yung talagang pauwi na, natapos na ang kanilang trabaho, natapos na kanilang kontrata, pauwi na dapat sila talaga. Yung basically dahil nagsara lahat ng airport, walang lumilipad na eroplano, na-stranded sila. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. Yan. Ayun. Oho. Mapauwing po kayo, ha? Anong tawag? Kasi kayo ng umaga, balikan natin, C-130 gagamitin ba? Baka delikado yung military. Kung military plane na paliliparin natin doon. Wag. Di ba? Oo, wag. Kasi mainit sila ngayon sa mga military Alam mo, totoo yan. Di ba? Yun ang helicopter ng Amerika. Ito, nabalitaan mo to. Lumipad sa Kuwait eh. Ay, hindi yung sa Rizal, yung lumaglag. Hindi, Amerika. Amerika, sige. US soldier. Oo. Dumaan ng Kuwait, pinabagsak nung Kuwait. Yun ang sinasabi ko. Mabuti nakapag-eject yung piloto. dalawang piloto. Buhay sila. Halimbawa, C-130, nakita nung, yun. Military plane kasi yan eh. Communication na. Delikado nga pagka military plane. Ay, kaya yun. Either yung kalaban o yung mismong pupuntahan mo, mapagkamalan ka, yari. Di Sa ba? kabuuan pala, Nelson, 1,400 Pilipino na ang nagre-request. Oo. So kung halimbawa, malaking eroplano yan, ay mga ilang balik yan. No? limang eroplanong kailangan natin dyan. Di ba? Kung C-130 naman, ilan lang ba ang maximum capacity ng C-130? Pero sana, aywan ko lang ha. Mahirap magbarunong. Hindi kaya natin kabisado kung ubra ang C-130 dyan. Yun nga. Di ba? Pero most likely ay... Kasi ang dami mong dadaan ng mga bansa dyan eh. Ayun na nga, tama ka. Mapadaan ka doon sa... Hindi. Alin sa ngayon ba, sa gitnang silangan, alin-alin ang mga airport na bukas? Ayun pa. Kasi mukhang wala pang flight hanggang ngayon. Yun pa ang problema. Mamaya siguro manghingi tayo ng update, di ba? Napakahirap niyan. Si gaya nung kahapon, si Marge ba nakauwi na ng Canada? Kasi dapat kahapon ng alas 4 ng flight niya, babalik, di ba? Alas 8 ba ng gabi? Wala pa atang flight eh. Hintay. Ayun. Ayun ang sinasabi natin. Kaya dahil dyan, Jen, merong nanawagan na para makabalik ang mga Pilipino dyan, ceasefire muna. Tigil putukan. Tigil putukan muna. Kaino sila, sino ito nanawagan? Tsaka, sino ito? Pilipino ang nanawagan? May boses ba sila doon? May boses! Ceasefire eh. Sana pakinggan siya ni President Trump at saka ni Netanyahu. Sabi, ceasefire! Ba't kayo nagpuputukan? Kawawa yung mga Pilipino, ceasefire! Sino yan? Kilala mo ito? Sino yung malakas sa loob na yan? Ito, pakinggan natin. Ceasefire daw. Sige nga. Urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at
pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Just the day before the attack, ang issue daw ay yung nuclear energy development program ng Iran, which by the way last year sinabi ng US government na obliterate na yung capacity na iyon. Biglang the day of, hours after the attack started, naging regime change, no? So pero kung ano man yung totoong at yung pagdadahilan ng mga issues, basta tigil putukan muna, i-secure yung kaligtasan ng dumadaming taong nanganganib, pati yung ating mga kababayang Pilipino, bumalik sa negosasyon. Ibalik yung rule ng international law. Ayan, iba? Bigyan nyo nga ako ng clip niyan. Padala. Ito nga, Isisan mo na. mayroon ng reply si Donald Trump. Sa panawagan ng Senador Risa Ontiveros? Sabi niya, thank you, Senador Ontiveros. Wow! From now on, we will stop attacking Iran. Dahil sa panawagan ng Senadora Risa? Pati yung Iran may statement, ha? The Iran will comply. Israel, ito. We will do that. ASAP. Yan ang mga dapat. Totoo yan? Payapa na ngayon sa Middle East. Kala ko sagot, who you? Hindi ba ano? Kaya ko naman pinapakat. Pakibigyan nyo lang ako ng copy at iti-text ko. Ipo-forward ko ito kay President Trump. Oo. Ipo-forward ko kay President Benjamin Netanyahu. At saka sino ba ang leader? Iran, kung sino man yung natira doon. Walang ngayon walang leader ata. Yung anak pumalit. Ay, yung anak ba? Yung, di ba sa Ayatollah, nawala. So ano to, Ayatollah Junior o anong pangalan? Wala pang Khamenei. May ganun din ang apelido. Ayun. Ipapadala ko. At least meron tayong isang senador. Yan ang sinabi ni na Trump dyan, ha? Oh. Kaya lang, may tumutol na Pilipino. May grabe naman yan. Dapat sana, okay na, tapos na, di ba? Oo. Pinakinggan na si Senador Ontiveros, eh. Oo. May tumutol na Pilipino. Doon sa tigil puto. Sabi nung mga ni Trump, teka muna, mas papakinggan namin ito, itong tumututol. Sino ba yung tumututol ng pigil? Pakinggan natin. Sige nga. May tumutol sa ceasefire panawagan, eh. Ano ba naman Sige nga. It's not. We are not a party to any of this. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. So we have expressed support and for the countries that have come under attack. And we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible, and we are asking, of course, for the continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now, if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Iyon. Parang sinoplas si Senador Ontiveros. Ang Pangulo pa namin. Tama sa kabilang banda, Sige. tama po ang Pangulo. Paliwanag mo, bakit? Bakit mali si Senador Risa Ontiveros na manawagan tayo ng ceasefire? Kailangan pa may paliwanag yun? Sobrang obvious naman ata yun. Kaya ako halimbawa, ang sagot ko, who you? Diba? Pero yun sana ang maganda kung magsisespire. Pero para ang isang, hindi sa minamalit natin hindi sa minamalit natin ng senador. Pero sa labanang ito, aywan ko lamang po, hindi naman tayo kasangkot Hindi tayo involved. involved sa awayang ito. Okay, may utang sila sa atin. Oo nga. Na pwede nilang tanawin. Okay, parang sa mas may otoridad ka. Oo. Pwede, mas nakatatanda ka. Ayan. Yung pinakikinggan ka, pwede ka oy,
Oo. Parang aawat kayo. Anong ginagawa? Bakit kayo nag-aaway? Oo. Pwede, di ba? Pero kung alam mo, nagbububugan na dalawang malalaking katawan, may sumingit na... Isang babae na, hoy, huwag Bata. kayong mag-away. Ano kinakailangan natin ng maayos? Halika ka doon, baka mahablot ka ba? So, tama yung presidente dito. Tama. Ayaw ko lang, baka kasi magdamdam si Senadora Risa Ontiveros. Kailangan naman nating Opo. i-discuss ito dyan. Di ba? Pero tama po ang Pangulo. Tama po ang binanggit ng Pangulo. Sino tayo para manawagan ng ceasefire sa bagay nito? Pinakamabuti, sa kasuhin na lang natin, yung ating mga kababayan Yun. na huwag maipit doon sa gulo. Totoo. Pero para tayo manawagan po ng ceasefire, baka masipa tayo. Tama. Lumayo-layo ka. Ceasefire, ha? Oo. O sige nga, saluhin nyo ito isang missile. Nako po. At kaugnay niyan, may Sino mga... kaya nag-advise kay Senadora Risa Ontiveros? Sarili lang siguro niya. Ganon. Tanong ng tanong kasi yung mga reporter sa Senado eh. Naku, siguro si Margabel. Sana ganito yung statement niya dyan sa awayan ng China, no? Yun kasi ang dapat talaga. Huwag mong papadala. Ceasefire muna sa World War. Yung palitan na maanghang na salita. Kasi Ito, pinag-aapoy nila eh. Pagka yan, napunta dun sa palitan na ng missile, bombahan na, at saka ka ngayon mananawagan ng ceasefire, di ba? Mahirap yun. Kaya nangangambad dyan ang mga negosyante eh. Ha? Itong Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yung PCCI. Hindi lang yan. Philippine Exporters Confederation Incorporated. Sinang ginoong Sergio Ortiz Luis yan. PhilExport. Yes. Sila ay nangangamba sa pwedeng maging epekto nitong gerang ito sa Alam mo supply ba, chain. may singit ko lang, Nelson, doon sa World War, sa pagitan ng Pilipinas at ng China, umaaray na yung grupo na ginoong Sergio Ortiz Luis, totoo. yung PhilExport. Dumagdag pa ngayon itong literal na gulo, talagang gera, diyan sa gitnang silangan, dobleng hambalos yan sa Philippine export o PhilExport, Nelson. Yes. Talagang aaray ng gusto yan. Hilahod talaga yung mga yan dyan Kaya nga. sa pangyayaring ito. Sigurado, mga negosyante. Ang apektado dito lahat no? Pagka ganyan po katindi ang krisis, kahit dito kahit mayayaman, kahit may mga malalaking negosyo, mararamdaman po nila ito. Tayong lahat, ang pinakakawawa ay nasa pinakaibaba. Tayong nadadaganan Pero balikan natin, Nelson, yung inilatag na programa ng Pangulo, una, doon sa petrolyo. Meron. Sa petrolyo, meron. May supply. Sa mga 60 days. Ayun, tiniyak na po yun sa gobyerno pa, iba pa yun sa private. Yes. OFW natin na 2.4, May ano naman ang plano plano? tayong repatriation, pagpapauwi. 1,400 na raw po yung nagpahayag ng pagpapauwi. Naghahanda na po tayo dahil sa hindi naman po pwedeng basta pumasok doon. Wala nang nakakalipad Kasi dati, meron tayong, sabi ko nga, nabanggit ko rin ng umaga, military official, retired, General Ruy Simatu. Ang laging pinadadala nung time na yun kapag ka merong ganyang kaguluhan. Yun, napakaraming iniligtas na OFW yun, galing sa gitna silangan dati, na iniwi sa atin. Tsaka hindi C-130 ginagamit. Yung commercial flights talaga nag-hire tayo. Hindi komportable sa C-130. Ayun. Apakalayo nun At saka yun, bago pa, Nakatayo ka doon. kung hindi ako nagkakamali, bago pa ata magkagulo, pinapupunta talaga doon para i-assess ang sitwasyon. Di ba? At saka maraming C-130 bumabagsak Ayun na nga, kasi military plane yan Tapos ito, ang layo-layo. Imposible. Ayun. Ngayon kaya, sino, dati kasi national security, ano kaya, anyo? Ang ipapadala doon, General... wala pa Wala pa sinasabi, no? Yun po. Kayo po ang aming tatanungin. Sangkot natin, Nelson, ha? Okay. Na-miss natin ito, Meron tayong Vox Populi sa araw na ito. Original pong segmento ito ng ating palatuntunan, Ginamit na ng ating mga kaibigan sa kabila, Sabi kasi, bihira nyo kasing gamitin. Napagalitan patuloy tayo. Okay lang yan. Ay, pero ganun pa man, ito po, Vox Populi, na boses ng masa. Ang atin pong tanong ay ganito, kontento ba kayo sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Ulitin ko po, Ayan, pakalimi-limi po ninyo. Kontento po ba kayo
sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Kung ang sagot niyo po ay opo, by kontento po ako dyan. Tama po yun, letter A. Kung ang sagot niyo naman ay B, parang hindi po ako kontento, nakukulangan ako. Mukhang wala pang direktang opisyal ng bayan na nananagot para sa kanilang kapakanan. Parang yung magiging siya yung in charge, no? Oo. Ano ba yung dating posisyon ni Roy Tomato? Parang pakis-check nyo nga, parang meron sa Middle East, gano'n no? Crisis, etc. Kaya lagi siyang naipadadala nung time na yon, nung administrasyon na yon. Ano ha? O sagot niya pa, hindi po ako kontento, kulang. Yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Ang QR code na nakikita niyo po sa inyong mga television, scan niyo po yan. Itapat niyo po yung camera ng inyong mga cellphone. Tapat niyo po. Yan. Tama po yan. O, pwede na po kayong mag-type. Magta-type na po kayo dyan ng inyong mga reaksyon. A or B. Pero pagka kayo nag-type, huwag niyong kalimutang ipakilagay ang pangalan at ang lugar kung kayo po ay taga saan. Kung kayo po ay nasa ibayong dagat kayo, nasa gitnang silangan, idagdag nyo na rin siguro, Nelson, kung okay ba kayo dyan. Sitwasyon po ninyo, ha? Okay po kami rito, nasa ganito pong lugar kami. Kami po ay nasa UAE, nasa Dubai po kami, nasa Jordan po kami, nasa Lebanon po kami, okay po kami. Yan. Pagkatapos nyo po mag-type, pindutin nyo po yung submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag pong, ayun, nabanggit ko na pala ha, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live din po kami napapanood via social media pages namin sa Facebook at YouTube. Ay, sa YouTube pala nasan? Congratulations! Bakit? 1 million subscribers and followers na po ang Net25 News and Information Channel. YouTube po yan, ha? Kasi yung ating Facebook ay 1 million na mahigit eh. Ang YouTube ay 1 million na rin po mahigit. Nason. Ha? At dahil dyan, gaya po ng ipinangako ni President CRB, sa kada text po ninyo, meron ho kaming Piso kada text. 50 sa'yo, 50 sa akin. 50-50 tayo, Nelson, ha? Ayan. Yan na ang daan ng pagyaman namin ni Nelson dahil po sa kami nakaabot na ng 1 million. Pero, dapat paabutin pa natin ng mga ilang milyon yan. 2 million muna. 2 million. Sa birthday ko naman yan. Ayun. So, hinihintay na natin yung gold button ng Facebook. YouTube pala na YouTube. Darating yan. Darating. Ha? Alam nyo naman, sa palatuntunang sa ganang mamamayan at saka ng 100%, kami talagang puspusan, nagpupush nito. Nelson, ha? Oo. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station. At dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Ayun. Balitang PPA naman tayo. Dumaong po sa ikalawang pagkakataon sa Pier 15, Manila South Harbor, ang international luxury cruise ship na MS Queen Anne ng Cunard Line nitong March 1, taong kasalukuyan, bilang bahagi po ng 116th araw na full world voyage na nagsimula noon pong January 6, 2026 sa Hamburg. Mula po sa Hong Kong ay nagtungo ito sa Maynila, lulan pong humigit kumulang 2,900 na pasahero at 1,200 na tripulante. Nagsagawa ang mga pasahero ng mga tours sa mga pangunahing destinasyon sa lungsod at mga karatig lugar kung saan 33 tour bus, 15 shuttle bus at 6 na pribadong sasakyan ang ginamit. Ayun. Gumastos naman kayo ng dollar sa Pilipinas, ha? $100 lang each. Abay, maganda-ganda na po yan, ano? So, mga 5,000, ano yan? Magkano ba kayo ng dollar, Nelson? Nasa 57? 58 na ba? So, sa 100, ay di 5,800. Ay kung 1,000, 2,000, malaki din, ano? Aabutin din ng ano yan, milyong piso. Ay, nako. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA.
The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold, pare ko. Ayan o, napakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayan. O, tuloy pa natin, Nelson. May kinalaman pa rin dito sa problema natin sa gitnang silangan, ha? Nasaan pa ba yan? Ito. May statement naman si Speaker Boji D. Yan. Ito ata ang kanya na may kinalaman sa pagsuspindi ng excise tax. Yan. Ito. Alam mo, dapat kayo na naglalabasan ng mga ideya ng ating mga kababayan. Partikular na po ang mga leader ng ating pamahalaan. Ito, ang ipinalabas pong statement ngayon ng Speaker Boji D. Nakikisa daw po tayo sa layunin ng Pangulo na protektahan ang mga mamamayan laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Yan. Kung lalagpas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, malinaw na maramdaman ito ng ating mga kababayan sa pamasahe, sa presyo ng pagkain, at sa iba pang mga pangunahing bilihin. Kaya, sa panig daw po ng Kamara de Representante, ay bukas na makipag-ugnayan po sa mataas na kapulungan sa Senado. So, ibig sabihin, Nelson, yung dalawang kapulungan na natin, ang Kamara at ang Senado, ang sabi ni Speaker, ay upang mapag-aralan daw po at kung kinakailangan, ay magkaroon na ng amyenda sa batas upang mabigyan po ang Pangulo ng sapat na kapangyarihan na maibaba ang excise tax sa mga panahon na may matinding pagtaas ng presyo ng langis. Ayan, isuspend muna yung implementasyon pero ito at may kulatilya, Nelson, mga kababayan, kung meron pong ganitong mga krisis. Kasabay po nito, sinusuportahan din daw po ng Kamara ang panawagan ng lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magsagawa ng konkretong hakbang upang makatipid sa paggamit ng kuryente. Ayun.
Gaya nung ginawa sa Maynila, parang 50% ata, ano? Ang kinakailangan ibaba nila sa konsumo ng kuryente. Siguro, yung mga sasakyan din po ng Kamara. Yung mga mambabatas natin, ang kaso lalaki ng makina niyan eh. Di ba? Yung pag-start nung parang ng sasakyan, eh, 1 litro agad na hinihigop eh. Dapat siguro mga mababatas natin tignan din po ha. At sa huli, bahagi pa rin po ng pahayag ni Speaker Bogie D, sa gitna daw po ng hamon na kinakaharap natin, kailangan na pong kumilos ang pamahalaan ng may malasakit, may pananagutan at may kahandaan. Ang Kamara daw po sa kanyang pangunguna ay handang gampanan ang tungkulin nito upang matiyak ang kapakanan ng mamamayan ang manatiling pangunahing prioridad. Ayan. Ano yan pag ibinaba natin also ng excise tax, ang bilisan, epekto agad niya sa presyo ng ano. Kung ang problema ay may batas tayo, hindi agad nila basta-basta may papatupad nito. Maging ang Pangulo po, hindi niya pwedeng bastang suspindihin ito. Kasi nga po, walang batas. Pero kung magkakasundo ang Kamara at ang Senado, sana, sa lalong madaling panahon. Baka kung ito'y maipasa, tapos na yung gera sa gitnang silangan, di kaya? Ayun nga. Di ba? Kaya dapat po ito sa lalong madaling panahon, may sakatuparan. Tsaka yung long-term solution. Alam niyo naman po ang Pilipinas, tayo po ay dependent. Dependent tayo sa petroleum products. Pati po ang mga raw materials natin, ay kitang-kita din po na malaki ang epekto sa bagay nito kapag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Yan, Ay, Nelson. kulang pa yung binanggit natin dyan sa mga ginawang plano ng gobyerno, takaugnay nitong krisis eh. Meron pa ba? Oo. Kasi di ba, nasabi na natin ng petrolyo, tapos OFW, ano pa raw? Eto, nakita ko pa eh. Dapat kompleto tayo, ha? Sige. Para hindi tayo nasasabihan na hindi nyo naman binabasa lahat eh. Yan, kasi ito ang ating Vox Populi sa araw na ito yung konkretong aksyon ng gobyerno. Eto, suporta ng pamahalaan sa mga na-stranded sa airport. Ayan, Pati pala sa NAIE. Kasi nga, mayroon kasing biyahe ng PAL na papunta halimbawa ng Dubai, hindi nakabiyahe na Luzon eh. Ang ginawa daw dito sa mga nasa apektadong bansa, ito muna, yung na-stranded dito sa airport sa Pilipinas, Okay. kasama ang temporary accommodation, transport at meal assistance. Ayun. Ganyan dapat. Ano, sagot ng gobyerno o sagot ng airline company? Hindi naman sinabi kung sinong nagbayad. Ayun. Kasi di ba doon sa Dubai, sagot ng gobyerno eh. Baka airline. Ayun Sa lang. mga nasa apektadong bansa naman, in-country assistance, available ang host country shelter, basic needs assistance, food, water, at iba pang pangailangan. Transport services on-site para sa mga nais lumipat sa mas ligtas na lugar. Ayan. Migrant Workers Office, Welfare Administration Shelter, designated meeting at relocation point. Ayan. Meron ding 24/7 hotline at operation center ang DMW at OWA. Yan, opo. Meron ng 92 case daw ang na-handle. At nagdagdagan pa ng personnel at linya. Ayun. Meron ding WhatsApp number sa Middle East. Para doon kayo tatawag. Sa mga seafarer naman dyan, yung mga nasa dagat. Yung mga seaman. Ano sabi nila? Patuloy ang monitoring sa Strait of Hormuz. Nako. Ang Red Sea at Gulf of Aden ay war zone batay sa International Bargaining Forum. Diyan na pala bakbakan May direktiba sa manning agencies at ship owners, igalang ang karapatan ng seafarers na tumangging maglayag sa war risk areas at tiyakin ang agarang pagre-report. Kasi hindi naman combatant yan eh. Paano yan eh? Private individual yan eh. Pinapaalis nyo civilian. Ayoko po muna kasi delikado doon. Ayan, Hindi pwedeng pilitin. Kalagayan ng mga Pilipino sa Iran. May tinatayang 1,400 Pilipino sa Iran. Humigit kumulang 80 ang OFW. Pero wala naman daw pong report na napinsala. Okay. Iba pang direktiba ng Pangulo. DOH, medical at mental health services, available online medical services at mental health psychosocial service mula sa DOH. DICT, siguraduhin ng connectivity. Inatasan ng lahat ng telco, tiyakin ang connectivity ng OFW sa Middle East. Pero parang
paano yun? Nasa Pilipinas ang DICT. Ano, nagdala sila ng signal siguro doon? Hindi ko alam. Ang regional office ay magbibigay ng pre-connection para sa mga nais makipag-ugnayan sa pamilya sa apektadong lugar. Halimbawa, yun nandito sa Pilipinas siguro. Ha? DND at AFP, monitoring at posibleng suporta. I-monitor ang development sa Middle East. Pagtugon sa mga posibleng kaganapan, kabilang ang posibleng suporta sa paglikas kung kinakailangan. DSWD, suporta sa pagpapauwi. Nakahanda daw po ang DSWD sa pagbibigay ng assistance sa pagpapauwi ng mga maapektuhan. DMW, DOLE, DTI, DA, DOT at private sector. Employment at livelihood support. Redeployment option. Yan. Local employment sa pamamagitan ng peso, training voucher para sa reskilling, livelihood at reintegration program. At suporta mula sa private sector. DOTR, fuel subsidy implementation. Handa ang pagpapatupad ng fuel subsidy alinsunod sa itinakdang kondisyon sa world market price ng langis. DA, suporta sa agri at fishery sectors. May nakahandang pondo para sa farmer at fisher folks kung kinakailangan. Ayan ang mga paghahanda, Jen. Napakalawak pala. Halos lahat na ng ahensya ng gobyerno pala eh. Kasama dyan eh. Ang tawag dito ay whole of government approach. Narinig ko na naman yung whole of government approach. Whole of government yan. Lahat yan. Pati MMDA kasama. Barangay pala kasama na. Kasama na dyan. Kailangan lahat sumama dyan. Kasi kapag may ganyang pangyayari, ang malimit ko narinig dati, magpatawag ng yung cabinet cluster on national security. Ganun ba? Dati yun ang ginatawag na pulong. Nagpatawag din ng Pangulo, Jen. Ganon? Akala mo ba hindi sila nag-meeting? Kasi kapag ka pinatawag yan, obligadong ipatawag mo yung mga buhay na naging presidente ng bansa. ERAP, kung kaya pa ni ERAP. Gloria Macapagal-Arroyo. Ang problema, ayaw atang papasukin sa mga... Hindi ba? Okay lang ba pumasok sa Malacanang si Jemay? Nagpatawag siya. Nagpatawag na ba ng Ang tawag ng cabinet cluster? Hindi niya kinlaster. Hindi ko maalala kung anong eksaktong tawag National Security, cluster meeting Council. Hindi cluster ang pinatawag niya, Jen. Ipinatawag niya ang isang special cabinet meeting sa araw na ito kanina. Pero dyan, mga cabinet secretaries ang hindi involved yung mga dating presidente. Sabi, matatanda naman na kayo. Sabi nga, hihirapan pa natin. May idar na yan. Hirapan ng... Tama. Kaya namin to. Hirap na maglakad. Pupuntay mo pa rito. At saka si Digong nga niya, nasa dahil. Paano natin patatawag ko yun? Obligado pa tayong pauwiin yan. Di ba? Pag pinauwi natin, baka hindi na bumalik sa dahig yan. I-request ko sa ICC na pauwi nyo muna para sa kasi meron kami cluster meeting. Cluster E yata ang tawag yan. Basta cabinet cluster for national security. So, yun lang muna. Cabinet special. Cabinet meeting. Ito naman sa DFA, Nelson. Mayroon din pong balita ang Department of Foreign Affairs nilinaw po ng Department of Foreign Affairs na nananatili po yung crisis alert para sa mga Pilipinong nasa gitnang silangan habang tuloy pa rin daw po yung tensyon doon. Ayon po sa DFA, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino ng pamahalaan sa pamamagitan daw po ng embahada at ng ating mga consulate office sa Middle East. Itinaas din daw po yung alert level 1 o precautionary phase para may mga senyales ng internal disturbance o kung external threat ay limitado daw po sa isang lugar lamang. Alert level 2 o restriction naman ang itinaas kapag kumalat ang karahasan o instability sa mga karatig lugar. At alert level 3 naman o involuntary repatriation kapag higit pang lumala ang kaguluhan. Nagpapatupad na po ng mandatory evacuation kapag nakataas po ang alert level 3. Ayun, kapag alert level 3, automatic pala may mandatory evacuation. Nakataas pong alert level 1 sa Jordan, kung saan may pinakamaraming OFWs na umaabot na po sa 41,462 na son. Ganun pala kadami ang ating manggagawa sa Jordan.
di ba yung Jordan at saka yung Oman, nasa pagitan nila yung Strait of Hormuz eh. Yes. Di ba? Doon dumadaan sa lugar na yun. No? Nakataas naman ng alert level 2 sa Iran, Kurdistan, Israel, at maging sa West Bank sa State of Palestine. Alert level 3 sa Iraq po at saka sa Lebanon. Alert level 4 naman sa Gaza. Yung alert level 4, talaga naman ata mas mahigpit na doon. No? Lagi talaga may ano yan eh. Ayun. Yung Hezbollah kasi, no? Mukhang Sumali na rin. sumali na rin po yung grupo ng Hezbollah doon sa galing sa Lebanon eh. Ang mahirap sa Hezbollah dyan, wala silang bansa eh. Ganun ba? Pero identify sila Lebanon, di ba? Oo. Ito yung grupong Yan, nakakalat siya kung saan-saan. yung yun ang Hezbollah mahirap. forces nila, no? Maya-maya, andyan na sa kung saang bansa yan. Nako. Yun po ang ang problema ang kinakaharap natin. Pero mapapansin mo, Nelson, may nakikita kong kanina mga comments social media, yung Saudi Arabia. Sabi nila, Saudi Arabia po, safe kami dito. Mukhang wala pong, bagamat on alert sila, walang mga balita na nadadamay ang Saudi Arabia, Nelson. Ewan ko lang sa online ngayon. Pero mula kayo ng tanghali, sabi ng ating mga kabayan doon, ang advice lang sa kanila, maging alert. Pero mukhang hindi naman sila ata nadadamay dito sa gulong ito. Nandyan po ang halos 1 milyong Pilipino. Dami din, ano? Diyan po sa bahagi ng Saudi Arabia. Kapag kasi namin pa yung mga undocumented, baka umabot ng 1.5 million yan. Saudi Arabia alone, Ganyan po kadami dyan. So ano pa? Gusto mo idagdag bago tayo lumipat ng mas mainit pang paksa? Okay na tayo? Ito, marami tayong mga Pinapahanap ko sana kanina kung ano-ano pa yung mga airline company tsaka mga airport na hanggang ngayon sarado pa rin sarado pa, no? Oo. Baka wala pa yata, bukas talaga eh. Ganun ba? Yun. Yun nga sinasabi natin, Dubai. So, kung Dubai, tatawid ka ng ibang bansa, wala pa rin bang ano? Kasi di ba usually, ano lang yan, landlock eh. Tatawid ka lang ng border. Kasi mahirap naman kung magbiyahe ka kung saan-saan pa, baka lalo pang maipit, no? Totoo. Kung ano ang magiging kalagayan ng ating mga kababayan. Anyway, so yun po. Basta tayo ng mga reaksyon at pagkatapos ay lipat naman tayo ng mas mainit pang paksa. Ito, Kasi hindi ho natin hindi natin tatapusin tong affidavit na to. Ganon. ng mga sundalo. Yan. Meron tayo isang paksa dyan. Nakatutok pa rin tayo sa usapin na yan. At mukhang Lagi. lumalakas ang panawagan, Nelson, ng mga senador na mukhang hindi sila papansinin. Kaya pansinin natin. Tayo na lang atang pumapansin sa mga ito. Ang atin pong tanong ay ganito, kontento ba kayo sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Sabi po ng ating mga reactors, B, hindi po ako kontento, mabagal pong aksyon. Marites, Ben at Reyes, North Point, Hong Kong. Ay, mga taga North Point, magandang hapon po kay Ka June Besa. Ayan, Ka June. At sa kanya pong buting may bahay ang ate Michelle, kung di ako nagkakamali. Salamat po. B, hindi po ako kontento. Wala pong pondo. Naubos na nilang nakawin. Naku. Rolin de la Cruz, General Trias, Cavite. B, medyo delay. Lagi ang response ng government natin. Roberto Gibaga, Batangas City. Kawawa OFW. B, Nori Parreño ng Canada. B, kulang na kulang OFW here in Jeddah, KSA. Ayun, kita mo na, matahimik naman po dito. Ate Weng Serrano. Naku, si Ate Weng, suki natin ito, Diyan po sa Saudi Arabia. Ay, nako. Ingat po kayo, Ate Weng. B, di po ako kontento. Mas inuuna pa nila ang impeachment pero kinakalimutan ng flood control. Rafael Javier, Santo Tomas, Batangas. Di po ako kontento dito po sa Jeddah, payapa po. Jeddah, Saudi Arabia dito, ang sitwasyon. Jesler Santos Mateo, Jeddah, Saudi Arabia. B, kulang po. Norma Clemente, North Point, Hong Kong. Ayon, B, kontento po. Hindi po ako kontento. Luis Luna, Culiat, Quezon City. Hindi kontento. Baka budo lang yan. Alam naman natin siya. Amor Laksamana ng Kuwait. Kumusta sa Kuwait, Ate Amor? Ayan. B, hindi po kulang na kulang pong aksyon ng gobyerno. Naghintay pa kasi ng may namatay bago umaksyon. Michael Angelo Cedeño mula po naman sa Taiwan. Di puro lang plano, wala namang gawa. Kawawang Pilipinas, Allen Nirik
Alan Neric Paris France. B. Kulang po sa gilas ang pamahalaan patungkol sa problema ng sambayanan. Maylin Bulacan. Bulacan pala apelyido, pero siya po'y Tagallipa, Batangas. Ayun. Nag-text pala sa atin ng Kajun Besa. Sabi ng Kajun, Jen, pakibati mo naman ang aming Kuya Celes, ang Kaseles Baksapra. At sa kanyang may bahay po na birthday ngayon, Nelson. Birthday pala, ang ate Minda Baksafra. Yun. Nako, pakibati na rin po ang PD ng North Point, ka Robert Cabral. Ka Robert, magandang hapon po sa mga taga riyan sa North Point, Hong Kong. At saka yung sa Hong Kong East pala. Dami nagte-text sa atin doon sa bahagi ng Hong Kong. Ano ha? Ayan. At binabati na rin natin ang, ito Jen ha? Sino yan? Ang mag-asawang Jude at Janet Balahadja na Wow. nandyan sa Belfast, Northern Ireland. Yan. Ayan. Hindi ba sila damay doon? Hindi, malayo. Malayo Oo, Ireland. oo. Hindi, akala ko walking distance lang yan eh. Ang Kaabet Malate, Kaabet, ako, kayo ng umaga ito nag-text eh. Hindi ko nabasa yung mga taga riyan daw po sa Tandang Sora Secretariat sa pangunguna po ng Kainday. Yon, Kainday! Ang Centerville Extension at Finance Housing, avid viewers and listeners po ng 100% at ng Saganang Mamamayan. Salamat po, Kuya Abet Malate. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Gamit po naman ang inyong mga remote control, i-scan po Net 25 cm minute. Pagkatapos ma-scan, piliin po Net 25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan. Ay, Nelson, bago na tayo lumipat ha, meron na palang tumugon doon sa panawagan ng Speaker Bogie D na excise tax. Ayan na. Ito. Oo. Sumagot po agad, at mukhang meron din pong bukod na statement si Senator Bongo. Ayan. Sabi niya, mayroon daw pong domino effect ang posibleng maramdaman ng karaniwang Pilipino busod ng giyera sa gitnang silangan. Ayon po kay Senador Bongo, kasunod daw po ng mga panawagan na suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon, para maibsan daw po ang pinangangambang pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Ayon po kay Senator Bongo, nakahanda siya at mga kasamahan daw po sa Senado na suportahan ang anumang hakbang na makakatulong lalo na po sa mahihirap na Pilipino ngayong panahon ng krisis. At nanawagan din daw po siya sa mga concerned agencies na paigtingin ang paghahanda sa impact ng giyera sa pamumuhay po ng mga Pilipino. Yan. Ito ang magandang panawagan ng mga leader ng ating pamahalaan. So, wag muna kayo mag-away-away ngayon. Importante ang kapakanan po ng mga OFWs natin. Ayan. Ang totoo, parang may nabasa na ako kanina eh. Na ano naman to? Reaksyon ng presidente tungkol dyan eh. Sa excise tax? O ano daw, ipapano ka na ba? Parang mukhang okay sa kanya. Ayun. Oo, eto. Pero ngayon ba, magkano na per barrel ng Dubai crude? Kasi yun ang ating laging batayan eh. Magkano, paki-check nyo nga doon sa Studying pa lang. pinag-aaralan. Kasi malaki din ang mawawala sa atin, Nelson, ha? Ito naman kanina, reduce lang, bawasan. Bawasan lang. Kasi yung excise tax, medyo malaki-laki yan na mawawala. At kung babawasan, suspend, mawawala din nakita ng gobyerno, Nelson. Yes. Kaya mayroon pong epekto. Kaya dapat titimbangin ng gobyerno natin yan. Hindi po ura-urada. Para masarap sa pakinggan, pero May epekto. may epekto po yan. Malaking bagay. Sige. Saka mawala ng budget eh. Ay kailangan pa naman natin ng budget ngayon. Tama. Kasi kung wala pong gera sa gitnang silangan, Nelson, ang nakatakda nating utangin ay mga 1.3 hanggang 1.5 trilyon. Nako po, utang. Trilyon na utangin this year So, ibig sabihin, para masapatan yung ating pambansang budget. ngayon may ganyang gulo, baka umutang pa tayo mas malaki. Kung magbabawas pa tayo na excise tax, yung kikitain ng gobyerno, babawasan pa, Yan. tataas ang utangin pa natin. Di ba? Kaya hindi gawang biro ito. Totoo. Sige. Ay, puntahan na po natin itong affidavit ng mga dating sundalo. Itong 18. Kasi gaya na ho ng pagpapatuloy natin, ay mukhang anong-ano sila, napapaso sila rito dyan eh.
O, kanina. Ayoko, wag yan, di ba? Kanina, parang saan ka ba na? Nabasa ba natin sa ng umaga? Mukhang si Senador Erwin Tulfo. Oo. Ay mukhang ayaw na ayaw. Ganun ba? Mariin daw kanya ang kanyang pagtutol. Kasi nabanggit nga yung pangalan niya. Ayun lang. Oo. Ayun na sana ang pagkakataon ni Senador Erwin para harapin ang nag-aakuso sa kanya. Ayun nga. Di ba? Ang tamang paraan dito, siguro kung namarapatin ng mga babayan natin, at siguro ito rin ang kanilang dapat na, ito dapat ang gagawin. Ha? Hindi mo pa nga na-confront, outright, wag nang imbestigahan, wag nang pansinin. Ha? Parang sabi mo nga, tapal king kagad. Tapal kagad. Tapal kagad ang ginawa. Dapat yan, punto por punto, tingnan natin kung ano ba yung mga sinasabi. Gaya nung nabanggit natin kahapon, Jen, di ba? Yung testimonya dito tungkol sa pagtulong pagtulong nila. Pag-host. Doon sa mga bisita yung ICC ba tinutukoy mo? Oo, yung mga foreigner. Kumbaga parang hinost natin sila sa lahat ng tutuluyan, mga pagkain, etc. etc. Kasi kapag ka binasa mo ang kanilang mga itong testimonya, may binabanggit nga hong mga lugar at may mga binabanggit na tao. So kung totoo ang sinasabi ni Senador Lacson na we will investigate wherever the evidence will lead us. Tama. Halimbawa, may nag-present dapat ito. So dapat kung merong tutuntunin ebidensya. tutuntunin mo. Kasi nakita mong ebidensya. Tutuntunin mo. Hindi sasabihin, teka, wag yan, hindi yan pa pwede. Hindi yan kasali. Dapat panoorin yung si Gas Abelgas. Ayan, tama. Scientific na ngayon, evidence, mga kaparaanan. Ay sabi, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Yeah. Hindi ba? Tama. At hindi ka makakapagsinungaling kapag ang kaharap mo na ay ebidensya talaga. Siyempre. Kagaya nitong sa ICC, Jen, di ba? Yung bahagi na sila ay nag-meeting sa bahay ni noon ay Justice Secretary Boying Remulla. Oo. So, asa na ba yun? Hanapin uli natin. Page, ano yan? Basta may page yun. Di ko rin malala. Binasa mo na kahapon eh. Oo nga. Babasahin huli natin para malinawan natin. Kasi marami din ang nagkomento dito, Jen. Ha? At kayo siguro malilinawan din ninyo na, dapat talaga ganun ang gagawin eh. Nang sa ganun, ay hindi masasabi na may pinagtatakpan, di ba? Okay. Halimbawa, ito pong tungkol sa ICC. Nag-meeting nga sila Nag-meeting sila dito, number page 10. Yan. Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati. So may dalawang pangalan, may lugar. Na pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla. Yan, tama. May pangalan na naman. Oo. Kasama si meeting sina Sonny Trillanes. Pangalan na naman. General Nick Torre. Pangalan na naman. At dating DOJ Secretary Boying Remulla. Napag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin, pagpasok ng gate ng Bel Air, sabihin sa bahay ni Secretary Boying pupunta. Okay. Bel Air Makati ito, no? Bel Air. Bel Air Makati. So, kung ikaw ay investigador, halimbawa, sinabi ng witness ito, sasabihin mo ba, hindi yan totoo. Paano mag-meeting doon? Secretary ng Justice yun. Di ba? Ganun ang, pagka ganun ang investigador, hindi yung investigador dyan. Dapat i-investigahan mo, di ba? Ang tamang paraan, yung mga nabanggit dito pangalan, tatanungin mo, di ba? Ay, siyempre. Totoo ba yan? Diba? Isa-isahin natin. Tanungin natin si Sonny Trillanes. Anong masasabi mo? Nabanggit ang pangalan mo dun sa nag-meeting daw kayo. Pinakilala mo raw yung mga ICC, tauhan. Mga opisyalis ng ICC na pumunta sa Pilipinas. Ano bang sabi ni Senador Sonny Trillanes? Ang sabi niya, wala pong mga ganyang mga meetings. Ayan ang ginagawa kasi nila Como ngayon, nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico. Ayun, di ba? Dinay niya. Dapat ganyan ang investigasyon.
tatanungin mo yung mga tao. O yan, tinanong natin si Trillanes. Sabi niya, walang ganyang meeting. Hindi yan totoo kasi hot water si Saldico. Gusto lang kaming idamay kay Saldico. Ganon. Oh, edi sino pang nabanggit? Si Secretary Boying Remulla. Boying. Oo, oo. Tanungin naman natin. Secretary Boying, doon daw sa bahay mo nag-meeting eh. Sabi ni Sunny Trillanes, wala daw ganung mga meeting. Meron. Ikaw... Meron. Ikaw naman, ano naman po masasabi nyo? Tayo na nag-imbestiga dyan. Ayaw nila imbestigahan eh. Tayo nang Tayo na nagtanong. Ikaw, Your Honor. Ay, hindi pala. Ako pala yung dapat Your Honor. Ano naman po masasabi nyo? Ombudsman na siya ngayon eh, di ba? Yes. Ombudsman Remulla. Ano po masasabi mo? Meron. Asa na? May nag-meeting po kami. Ayon. Hindi. Hindi yan. Meeting ang pinag-uusapan eh. Anong masasabi mo? Nag-meeting daw sa bahay nyo. Opo, nag-meeting po kami. Ipinakilala po sa akin ni Senador Trillanes. Ayun, di ba? Yung kahapon yun, di ba? Sabi ko kasi ang sabi ni Trillanes, hindi daw totoo yun. Pero ngayon natin, parang may latest ng statement ngayon eh. Na? Medyo bumabawi na siya ng konti. Hindi po pwede, kailangan nyo. Ganun ba? Hindi po na pwede. Wala mo nang bawian. Ganun, no? Hindi ka pa nga subusumpa eh. Ang sabi niya kahapon, totoo po yun. Yan. Ayan, ikaw na magbasa, Secretary. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Ayan. Ipinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personal ng ICC. Yun. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo, dapat protektahan Yun. yung testigo ng ICC. Totoo po yun. Nag-usap po kami. Di totoo. Kasama pa nga si General Nick Torre. Yun nga. Si Trillanes, nakita rin na dyan. Yes. Di totoo. Batay doon sa statement kasi nung mga Marines na yan, mga sundalo, yun nga, nakita nila. Trillanes, Nick Torre, at saka yung mga tauhan ng ICC. Dalawa na yung natatanong natin. Oo. May testigo pa. Kanina, parang narinig ko, sabi ni Secretary ni Ombudsman Boying. Yan nung ngayon. Pero protektahan ko lang na may mga witness eh. Okay, totoo kasi naman. trabaho ng yun eh, ng Witness Protection DOJ, Program. Wala problema, mamaya tayo dyan. Ito muna. Meron pa. Nick Torre, di ba? Yes, nabanggit din doon. Nandun din. Noong isang araw, nagpaliwanag siya dyan eh. General manager na siya ngayon, di ba? Dati general lang, naging manager pa. General, manager. Ano pong, nakita daw po kayo sa meeting, ano mang masasabi ninyo? Ano sabi? Ito. Dodges of Music. Nabanggit po kasi kayo doon sa isang dokumento inilabas kahapon ni Attorney Baligod sa isang pulong daw nakasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ang kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators at your name was mentioned as present doon po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved. No? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Well, you don't know where this is coming from? Most probably alam ni Attorney Baligod yan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Anong masasabi mo sa witness na ito, Your Honor? Hindi naman pala ako ang bida dyan eh. Bayaran natin siya ba nabanggit dyan. So, isa sa kanya, Jen, hindi niya dinideny. Hindi rin niya kino-confirm. Yes. So, alanganin. Alanganin yung sagot niya. Ganyan dapat ang investigasyon. Kaya nga ang nagkumpirma na si Ombudsman Boying. Kinumpirma ni Boying. Bahay niya yun eh. Yes. Wala na tayong magagawa doon. End of the story, totoo na may meeting. Kaya lang, ano nga sabi ni Ombudsman? Ano ngayon? Ayan. Kung nag-meeting kami, talaga namang trabaho ng DOJ yun eh. Na protektahan yung yung sa ilalim ng Witness Protection Program. Ano ngayon? Galit pa eh. Okay naman, walang problema. Trabaho nyo nga yan. Ayun pala, bakit tinatanggi nung dalawa? Tinatanggi nila. Dahil nga ang nagsabi ay yung 18 dating sundalo. Yan. Na gusto nilang pahinain yung kredibilidad. Problema. Inamin na nga po ni Secretary Remulla. Pero ang kanyang bawi, wala naman daw masama doon. Walang masama. Yes. Ang problema niyan, walang masama
kung wala kang nilalabag, Jen. Bakit? May labag ba doon? Meron. Teka, hindi. Trabaho namin, ginampanan lang namin ang aming trabaho eh. Oo. Ang nilalabag niya, una, ay yung sarili niya. Kinontra niya yung sarili niya dyan eh. Abay, bakit? Kasi- May nauna ba siyang pahayag na ano? Nauna siya payag eh. Hindi pwedeng makipag-usap, makipag-coordinate? Hindi po pwede. Aha. Hindi pwedeng tumulong. Nako. Sige nga, ilabas mo yung ebidensya. Yung kanina, yung nauna, ha? Ayan, no? Ano sabi? We did not assist the ICC. Hindi kami tumulong sa ICC. We never had contact with them. Hindi nga kami nakikipag-usap, nakapagkita sa kanila eh. The investigation that they conducted was through their own methods. Ang ginawa nilang pag-imbestiga ay isinagawa sa kanilang sariling pamamaraan lang. And we did not At hindi kami in any way sa anumang kaparaanan assist them. tumulong sa kanila. Ay, then nilabag mo yung sarili mong kalooban. Ano tawag kaya to? Hindi, ano data yun? Nagbago na ang takbo ng panahon. Noong mga panahon na yun, bawal. Ano yan? March? Itong kahapon, sinabi niya, yung totoo, nakipag-usap sila. Isang taon ba nakalipas nun? March 20 pa rin siya eh, 2025. Ito, after mahuli si Yun na Digong. nga, kasi nga habang lumilipas sa panahon, dahil bunga ng climate change, no, son? May pagbabago talaga sa mga pangyayari. Pero dapat malinawan natin, bakit ba ganyan ang paninindigan ni Ombudsman Remulla noong March 20, 2025? Kasi may nauna na pong utos dito ang Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Inatasan niya ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na huwag makipagtulungan, ha? Oo, natatandaan ko yan. Ang sabi niya sa isang sulat kay Vice President Sara Duterte na may petsang December 15, 2023, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. Ayun. At alam mo ba kung sino ang mga inutusan na wag don't assist ICC. Huwag tutulong Oo. sa mga tauhan ng ICC. In any way, shape, or form. Sa anumang kaparaanan o anumang bagay. Eto. Sino yan? Similar letters sent to members of the cabinet. Sa Ibig mga sabihin, cabinet members. ay pinadala. Oo. Namely, Sino yan? nangunguna sa listahan. Secretary Jesus Crispin Remulla of the Department of Justice. Kaya pala ganun ang statement niya. And Tama. Solicitor General Menardo Guevara Ayun. on even date. Kasi nung time na hindi pa nag-resign si Soljan Guevara. Ayun. Kaya ganon. Ayun na nga. So, anong dapat nating maintindihan dito? Oo. So, kung hindi po lumabas ang testimonyang ito ng mga dating sundalo, Ng mga Marines. Hindi nila aaminin na Yung mga dating sundalo nga, tulungan sila sa ICC. Ang problema, nagkaroon ng ebidensya. May picture, may mga testigo. Oo nga. Wala silang... Tama ka. Pag Diba? pinagtagni-tagni mo nga naman Kaya nga. Dati, dinedeny nila. Hindi sila nakikipagtulungan. Ngayon, meron ng testigo. May nakakita. Hindi, kasi itong nangyari ito, Nelson, ng pagbabago, nakulong na si Digong dito eh. Oo. Kasi nung March ata, hindi pa nakukulong Yung March 20, nakakulong na. Kulong na rin ba siya noon? March 11, dinampot eh. Oo nga pala, tama. Oo, isang taon na nga pala. Oo. Kaya yan ho ang ibig nating sabihin dito. So, kapag kaya, sa nakita natin ngayon, napatunayan natin dyan, ipagwawalang bahala ba natin yung iba pang mga sinasabi dito? Wala yan. Hindi mahalaga. Di ba? Yun nga ang sabi ng iba eh. Oo nga. Ng mga senador natin. Kahit na sino, Gagawin nyo diba? lang circus ng Senado eh. Yun nga. Magdadrama lang kayo dito, baka kukuha lang kayo ng atensyon eh. Ayun nga. Gagamitin nyo pa ang Senado sa inyong mga drama eh. Ayun. Hindi yan. Hindi kami papayag yan dito. Kasi kahit halimbawa, matatakot ka lang dito kung isa ka sa kasangkot dito, Jen. Diba? Pero ano yan? Si Ombudsman Remulla, hindi siya natatakot na aminin dahil yung kanilang pagkikita, wala namang kinalaman sa budget, sa pondo. Wala namang kinalaman sa mali-maleta, di ba? Tama. Pero napatunayan na ang isang bahagi nung sinumpang salaysay na ito
Ay nangyari. Ay, nangyari. Talagang nangyari pala, no? Na dati, dinideny nila. Oho. Dinideny na nakikipagtulungan sa ICC. Paano itong mali-maletang delivery? At bukod nga doon, Nelson, talagang naninindigan sila na hindi sila makikipagtulungan. Hindi, in any way. any shape, any form. Kahit entering one way. Sabi nila kahit ano yan. Di ba si Trillanes, ang tigas nga ng tanggi? Walang ganong meeting. Pakita mo nga uli. Pakita mo nga uli yung sabi ni Trillanes. Ha? Walang ganoong meeting. Ayan, no? Wala pong mga ganyang mga meeting. Wala. Meron, sabi ni Ombudsman. Di ba? Kasi sabi nga daw niyan, si Saldico daw kasi ang nagpipinans, ang gumagastos. At saka si Senador Trillanes naman daw ang taga-implement. Taga-lakad. Kasi nga, pati yung mga witness ata daw, ay yung witness lang daw na kinukuha ni Senador Trillanes, yun ang tinatanong ng ICC. Ay, kaya nga. Kung ako naman ang ICC, sige, hindi na batis, hindi na kayo maghahanap. Papuntahin mo dito, kausapin namin. Di ba? Nagtrabahong tamad din siguro itong mga ito eh. Di ba? Kasi kung sila investigador, akong pupunta doon sa bahay. Alamin ko yung background. Hindi, dinadala lang doon sa kanila pala, sa hotel na lang ata, Nelson eh. Doon na lang ata nila kinakausap. Kaya sa harap ng katotohanan ito, Jen, mga kababayan kaya natin ay papayag na basta na lang itapon sa basurahan itong salaysay na ito. Nang dahil lang sa tingin nila ay hindi totoo mga sinasabi. Hindi pa nga natatanong. Tayo, buti nga, natanong natin. Hindi ba 3 yung natanong eh? Oo nga. Natanong sa iba't ibang pagkakataon. Pero nang sumagot, nakita natin kung ano ang katotohanan. Ganun din dapat ang gawin dito sa iba pang mga nabanggit higit dito. na mas katotohanan palalabas kung magkakaalaman nga sa Senado. Magkakaalaman eh. Ang daming nabanggit dito mga pwedeng tanungin Pero ang problema, Nelson, parang walang komiting interesado eh. Pati ang blue... Ayun nga. Kasi yung tanong mo nung nakaraan kay Senador Marcoleta, natatandaan ko. Kung ayaw ng Blue Ribbon, may gusto mag-imbestiga? Mukhang hindi pwede. Mukhang sinimulan na ng Blue Ribbon eh. Gawin na kaya natin Red Ribbon na lang mag-imbestiga. Di ba? Ang ginawa nga na, tayo na kaya mag-imbestiga nito, Jen. Di ba? Isa-isa nating interviewin itong mga taong ito. Hindi naman kasi tayo investigador. Yun ang problema. Tsaka kabuting kahoy lang tayo wala tayong authority. Yun na nga. Nakakahiya po kasi mga babayan. Nakakahiya na alam ng taong bayan kung anong totoo tapos pilit nating pinagtatakpan. Di ba? Pilit nating ayaw pansinin. Isa lang magiging konklusyon. Ano? Napapaso sila sa 18 sundalo. Napapaso kayo. Hindi, ako dyan, Nelson, pagka may lubas pa ng second batch, mas dumami. Ayan pa. Ayun ang... Ayan, 18 lang yan. Ayaw niyong pansinin. Yan. Baka mapilitan yung second batch. Alam mo ba kung sino second batch? Meron na bang ano doon? Ang dami pa mo, binanggit na pangalan dito. Halimbawa, yung isa lang ditong nabanggit, na laging nababanggit din dito, kung magsalita din yan. Yun. Di ba? At saka yung mga aktibong pulis pa, no? Ayun pa, may aktibong pulis pa. Baka nagginagapang na rin ngayon yan. Naku. Para pabulaan na sinabi ng 18. Naku po. Hindi malayong mangyari yun, Nelson. Hindi nga malayong mangyari. Pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Yan. Kahit na yan ay pilit na pinagtatakpan. Sabi nga nila, kahit itago mo pa ang bagoong sa kasulok-sulukan, mangangamoy din yan pagka may manggang hilaw. Bago. Ay, basa po kami ng mga reaksyon. Sabi ng ating mga reactors, di po ako kontento sa kilos ng government, mabagal sa lilim ng Taiwan. Dapat meron na tayong concrete plan kasi matagal nang nakaamba ang gyera sa gitnang silangan. Chris Larcena, Bagumbong, Caloocan. Mabagal at walang mga emergency numbers na pinaskil agad na mag-umpisa ang bombahan. Amic Garciniego, Manchester, England, kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Ay, kilala ko po yan. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Hindi po. Walang sentraladong nasyonal na may mandato sa pagsuporta sa crisis para sa displaced na OFW, RJ Santa Ana ng Bacoor, Cavite. Ayun, napakabagal po na aksyon nila ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon.
reactive, hindi proactive, medyo incompetent. Rick Amiel Tuason Yanbu, Kingdom of Saudi Arabia. B, super bagal ng government, wala sa focus. Lu, sa Moscow. B, mabagal po ang opisyalis ng bansa natin, nagkakanya-kanya po sila. Bernie, Q, Riyadh. Ba, kita mo, mga taga-Saudi nagte-text at salamat po ng marami ha. Riyadh, sabi niya, okay lang po kami dito. Ayan. B, hindi po ako kontento kasi mabagal po masyadong action nila. Dapat may plano na sila. Kahit hindi pa nagsisimula ang war. Kasi nangyayari man talaga yan, war, mostly sa Middle East. Selena, nasa Dubai po ako. Sa ngayon, maayos po kami dito. Yan. Magaling ang defense ng UAE. Thanks for UAE government. Ayun. Punta po kayo dito. Ba? Ako na pong bahala sa lahat. Easy! Easy! Sinabi Saka ba? na po kayo mag-imbita. Sinabi ba niya? Ha? Wala ata eh. Gusto ba rin pumunta, walang biyahe eh. Ayun nga, yan nga. Bago ko pa basahin yung ating resulta, nurse, ihabol ko lang ito kasi kaninang umaga, pinangako natin ito eh. Yan. Ito po yung mga curriculum sa bagong senior high school. Ayan, oo. Ano ha? Nalilito kasi yung mga magsi-senior high eh. Yan. 4 na strand eh. Gagawin Ngayon na lamang 2 na lang. Ginawa na palang 2. Yes po. Nako, Ito, mga nanay, ang mga estudyante, pakinggan niyo po ito ha. Mahalaga po na maunawaan niyo po ang bagay nito. Ito ata ipatutupad na ng Department of Education. Ito po ha, ipatutupad na po ng DepEd ang bagong senior high school curriculum sa darating na school year 2026 at 2027. Ibig sabihin, ngayong taon. Simula po June this year, 2026, papalitan ng strengthened senior high school curriculum ang dating 4-track system. Gagawin na lamang itong 2 track. Una, academic at technical, professional o tech pro. Mula daw po sa 15, magiging 5 na lamang ang core subjects para po ma-decongest ang learning content, mahasa ang foundational competencies at may akma ang skills ng graduate sa higher education at workforce demand. Binabanggit po ni DepEd Secretary Sani Angara, ang revised curriculum ay ipapatupad sa grade 11. O mga grade 11, incoming grade 11 this year ha. Pakinggan niyo po, kayo ang unang-unang ipatutupad sa inyo ito ha. Grade 11 mula po year 2026-2027. Ang nationwide rollout ng bagong curriculum ay matapos daw po ang matagumpay na implementasyon ng pilot program mahigit 800 paaralan sa kasalukuyan po academic year. So bago pala in-implement ito, nagkaroon po ng pilot program. Ayon pa po kay Secretary Sani Angara, ang mga senior high school students ay sasailalim po sa expanded OJT at apprenticeship hours. Kasunod po ng kailangan ng industry partners na naghahanap ng job-ready graduates. Sa pamamagitan din daw po nito, mas magiging workforce ready ang mga estudyante. Yun ang dapat matugunan. Kasi nason, di ba, ang layunin sa K-12, pagka nag-graduate ka ng K-12, Pwede na trabaho. pwede ka na dapat magtrabaho, hindi ka na nga mag-college eh. Ang problema, nasa full time ng pandemya, Hindi mukhang na hindi ito na implement ng gusto. Ngayon po, sa pangunguna ni DepEd Secretary Sani Angara, ay mukhang maganda po itong bagay nito. Importante lang po, pag-aralin yung mabuti para maging handa po kayo, ha? Yan. Estudyante, nanay, tatay, narinig din na po sa pratuntunang sa ganang mamamayan, ha? Baka mamaya magreklamo, hindi namin alam yan eh. Wala kaming kamalay-malay dyan eh. Di ba? Yun. Ang resulta po naman ng ating Vox Populi sa tanong na, kontento ba kayo sa aksyon ng ating gobyerno para sa mga OFWs na apektado na nangyayaring kaguluhan sa Middle East? Ang nagsabi ng opo, kontento po kayo naman. Bakit naman ganyan? Masyado kayo mapaghanap sa gobyerno. Oo, napapapalakpak pa naman ako kanina. Sabi ko, di ba? Siguro sabi nila hindi kulang pa, dagdag pa siguro. Ganon, oo. Konting gilas pa. Wala pong sumagot ng kontento. Ang nagsabi ng hindi kontento, 100%. Oo. Ang karamihan pa nung nag-text sa atin, mga taga-ibayong dagat, ha? Oo nga. Mga taga-gitnang silangan. Siguro, konting gilas pa sa Pangulong Bongbong. Hinahanap siguro ng ating mga kababayan, ha? Happy viewing po kay Paul De Los Santos from San Pedro, Laguna. At happy 18th birthday kay Eileen Micaela Cruz
Magdael, love you, Mamu Alice Cruz. Aba, si Mamu Alice Cruz pala yun, ha? Mamu, kamusta na po kayo, ha? Happy birthday kay Laila. Ayun, sabi ko sa inyo, Nelson, eh. Birthday ni Laila ngayon? Sa araw na ito'y 31st birthday Ni Laila? ni Ate Laila Tumanan. Walang kakibo-kibo. Ate Laila, Nakita ko sa, hindi naman 31 eh. ilan ba? 30? Ay, oo nga pala, sorry, nadagdagan. Oo nga, 30. Oh. Kasi hindi nyo kinukumpirma yung... Kaya pala yung contribute dito sa ating chat group kanina. Oo, kailangan pala natin papasit. Pa-order ka na nga, direct! Order ka na. Order ka na. Oo. Kami nang bahala. Ako na, sagot ko na yung ano dyan, ha? Happy, Ate Laila. Wala kang Huwag na pang kakibo-kibo. pansit, puro pansit na eh. Oo. Ganon. Pampahaba ng buhay yung pansit, baka hindi na siya mamatay. Broccoli naman, broccoli tayo. Beef broccoli. Happy birthday to Lorna Gray Bustillos at happy birthday kay Marvin Carig ng San Jose, California. Yan. Happy birthday kay Andre Tayam. At happy viewing kay Joan Vic Sonia Cabangon ng Binyan City, Laguna. Ayan, ang Kadyani Ong, sabi naman ng Kadyani Ong, Jen, nakasubaybay po mga tagalukal ng Bambang sa Maynila. Yo. Nakatutok po kami sa Saganang Mamamayan, kasama po ang lahat ng mga may tungkol sa aming lokal. Kadyani, kamusta na po kayo? Long time no see, ha? O, Kadyani Ong, sana po yung okay na okay kayo dyan, ha? Ni Korea, nandyan na sa, nakabalik na. Oo nga, San save Diego. daw. Oo. Talaga naman, oh. Ang higpit daw ng yakap ni Mami Rose sa kanya. Miss na miss. Parang ilang taon daw na hindi nagkita, eh, ha? Kasani, Mami Rose, magandang hapon po sa inyo, ha? O, paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa paborito ng bayan at sa umaga, alas 5, 100%. Bye!